Mainit ang debate sa isyu ng West Philippine Sea. Nagkapersonalan pa ang mga opisyal ng Embahada ng China at mga opisyal ng Pilipinas sa pagbibigay diin ng kani-kanilang punto. Nag-ugat ang issue ng gawan ng caricature ni Coast Guard spokesman for West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, si Chinese President Xi Jinping sa isang forum sa isang universidad. Dahil sa palitan ng maaanghang na salita, may nagsulong na ideklarang persona non grata ang mga opisyal ng Embahada. Sa pagsusulong ng resolusyon na hanggang ngayon ay nakabinbin pa sa Senado, sagutan ng ilang mambabatas. Kaya po tayo nagtatalo dahil yung ating West Philippine Sea kailanman hindi mag-a-appear dyan hanggat hindi po nagagawa ni Commodore Tariela yung dapat niyang gawin. Imbes na gawa na siya ng gawa ng caricature, dapat mag-submit na siya nung mga coordinates na kailangan po para ngayon makapagpatala tayo ng sarili nating pangalan ng dagat. We beg to disagree that the coordinates are not clear, that we have not been able to determine it. We have by law, we have by administrative order, and we have by the arbitral ruling. All these should suffice, Mr. President, for us to assert that China is illegally occupying parts of our exclusive economic zone, and is claiming likewise 150,000 square kilometers of our continental shelf and 381,000 square kilometers of our EEZ. Kinwestiyon ni Pangilinan ang tila pag-aabogado umano ni Marcoleta sa China, pero para kay Marcoleta, ang kanya ay huwag nang katungan para uminit pa ang diskusyon. Sabi ni dating Senador Francis Tolentino, walang dapat maging pagtatalo dahil may coordinates ng naisumite sa UN Secretary General na pagbabasehan sa mapa ng West Philippine Sea. Sa biglang tingin, mapaghihinalaan si Marcoleta na nagtatanggol sa China. Pero ang tanong, sa issue nga lang ba ng West Philippine Sea dapat matuon ang relasyon ng bansa sa China? China ang nangungunang trade partner ng Pilipinas na may $71 billion nakalakal noon lamang 2024. China rin ang pinagmumulan ng malaking bilang ng turista sa bansa, ngunit naapektuhan ng sigalot sa teritoryo. Ano nga ba ang mga interes na dapat protektahan kung magpapatuloy ang sigalot sa China? Bagamat pangatlo sa pinakamakapangyarihang military power, ang People's Liberation Army o PLA ang may pinakamalaking military force. Bukod pa sa paramilitary o reserve forces nito at pangalawa sa may pinakamalaking defense budget sa buong mundo. Pangalawa din ang China sa may pinakamalakas na ekonomiya kasunod ng Amerika. Anong gagawin ng mga opisyal ng bansa kung magpataw ng trade embargo sa Pilipinas ang China? Tama na ipagtanggol ang posisyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea, pero dapat bang matapos na lang dito ang matagal ng relasyon sa kaibigang bansa? Hindi ba may diplomatikong paraan para solusyonan ang mga sigalot? Kung titindi ang pakikipag-away ng bansa sa China, sino ba ang direktang maapektuhan? Kami po ay nagtatanong lang. Ako po si Juan de la Fuente at ito ang Datos, ang totoong kwento sa likod ng mga issue.